Tabi lang muna po kayo nang makita namin ang mga bangkay. Sarge, parehong case ito ng mga bangkay na ipinakita sa atin sa morgue. Nasa 20 hanggang 30 ang edad ng mga ito. Tingin ko, konektado ito sa mga kasong to. May punto ka, Reyes. Pero mahirap magkasumagat nang wala pa tayong matibay na ebidensya. Ang ipinagtataka ko talaga ay itong napakaraming parang mga bakat ng matutulis ng ngipin sa katawan nila. Ano kayang klaseng hayop o nilalang ang gumawa nito? Kapitan, kailan pa po nakita ang mga bangkay dito? Ngayong umaga lang yan nakita, Sargento. Pagdating daw dito ni Caberta at si Mag, na maglalabas sana, nagulat sila nang makita nila ang 3 bangkay na yan. Kaya nagsigawan na nagtakbuhan sila sa takot. Sarge, eto pa. Tingnan mo. Eto mga pribadong parte ng katawan nila. Tirik na tirik pa rin. Oo nga, Sarge. Kakaiba ang mga to. Para sila mga piniga hanggang sa maubos ang mga dugo nila. Tuyot na tuyot itong mga bangkay oh. Hindi ordinaryong pagkamatay ng mga ito, Kap. Walang mga saplot sa katawan. Halos butot balat na lang. Magkakaparehong kaso ng mga bangkay na nakukuha sa iba't ibang parte ng bayang to. Kailangan paigtingin namin ang investigasyon dahil baka madagdagan pa ang mga biktima ng kung sino o anumang nilalang ang gumagawa nito. Ano ang gagawin mo kapag nalaman mong may lahi ka palang aswang? Magawa mo pa kayang mamuhay ng normal? Magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Archo. Sir Jupiter, isa akong sundalong tubong Bicol na binansagan ng aking mga kasamahan noon sa serbisyo bilang isang Uragon. Isang salitang Bicol na ang ibig sabihin po sa Tagalog ay magaling, mahusay o matapang. Tinawag nila akong ganoon dahil sa mga angking abilidad ko na naging dahilan kung bakit isa ako sa mga ipinadala sa isang liblib na lugar noon dito sa Luzon. Isang baryong malayo sa kabayanan at nasa paanan ng bundok. Noong ako ay 27 anyos pa lamang. Yun ay para imbestigahan ang sunod-sunod na kaso ng pagkawala ng mga kalalakihan sa nasabing lugar na paglipas ng ilang linggo ay natatagpo ang wala ng mga buhay sa iba't ibang bahagi ng bayan. Doon nagsimula ang misteryosong kasong nahawakan ko noon at para malaman nyo kung paano nabigyang kasagutan ang mga pangyayari sa liblib na lugar na yun, pakinggan ninyo ang kwentong ito hanggang dulo. Ay, salamat naman at mukhang nagpadala na ng tulong ang mga nasa itaas dito sa baryo natin. Ay, sana lang talaga ay may magawang tulong ang mga sundalong ito sa mga nangyayaring patayan dito sa bayan natin. Lola, ano naman ang magagawa ng mga sundalong yan laban sa... Ha? Ang hidura ko. Bakit kumukulo ito? May aswang sa malapit. Sigurado nasa paligid lang yon. Pero mga taga rito lang naman ang nandito ha. Maliban sa mga bagong dating na sundalong to eh. Helena, Apo, ano na naman ba yung mga pinagsasasabi mo? Pwede bang tigilan mo yan, Iha? Tirik na tirik ang araw. Puro aswang na naman ang naririnig ko dyan sa bibig mo. May sinasabi ako rito, hindi ka naman pala nakikinig. Mga kabaryo, narito po ang mga sundalong mga kasama natin. Tanggapin niyo sana sila ng matiwasay at bukas palad. At huwag sana kayong matakot sa tuwing makikita niyo sila sa paligid. Ipinadala sila dito sa atin bilang tugon sa kahilingan naming mga kapitan del baryo. Dahil na rin sa mga nagaganap dito sa ating probinsya. Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na maraming mga kalalakihan ang nawawala na kapag natatagpuan ay mga bangkay na. Bawat baryo ngayon ay may nakatalagang mga sundalo. Kaya mananatili sila dito sa atin
hanggang hindi nalulutas ang kasong ito. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Sargento Arjun Natividad. Ito namang mga nasa tabi ko ay sina Reyes at Lopez. Sila at ang iba pa naming tropa ay mananatili po dito hanggang matapos namin ang aming misyon. Nangangako po kaming poproteksyonan namin kayo hanggang sa abot ng aming makakaya. Pero kailangan din namin ang inyong kooperasyon. Kaya uunahan ko na kayo. Lahat ng makikita naming kahina-hinala sa lugar na ito ay agad naming iimbestigahan. Kaya sana po'y makipagtulungan kayo sa amin kapag sinabi naming mula sa araw na ito ay lilimitahan na namin ang paglabas ninyo sa inyong mga bahay tuwing sasapit ang gabi. Magkakaroon tayo ng curfew para na rin po sa inyong seguridad. Yabang naman ang kumag na to. Ha? At ang mga hitad na babaeng to naman para makinikilig pa. Anong sabi mo, Helena? Kanina ka pa bulong ng bulong dyan. Para kang bubuyog na hindi maihi. Wala po, Lola. Mabuti pa umuwi na tayo at iba talagang pakiramdam ko eh. Naaalibadbaran din ako sa asta ng mga sundalong yan. Aangas. Sus Maria. Ganyan naman talaga umasta ang mga sundalo, iha. Mabuti nga yun eh. Mababawasan ng mga kabataang pag-gala-gala dyan sa labas kapag hating gabi. Magpasalamat ka na lang at meron ang puprotekta sa atin dito. Kahit papano, makakampante na ang mga taga rito sa atin. Mas magiging ligtas tayo kung aalis na tayo dito, Lola. Huwag kayo masyadong bumilib sa mga sundalong yan. Mahirap pong umasa. Hindi natin alam kung kaya ba talaga nilang Ay lumakas. nako, Helena. Pag-uusapan na naman ba natin yan? Ay, halika na nga. Akala yata ng isang yun hindi ko naririnig ang sinasabi niya. Sino, Sarge? Yung magandang babae? Bakit? Anong sinabi? Maganda? Maganda nga. Suplada naman. Tara na nga. Isa sa mga katangiang taglay ko ay ang matalas na pandinig, mabilis na pagkilos lalo na sa labanan, at malinaw na paningin at pakiramdam. Ayon sa aking mga kasamahan, nagtataglay ako ng pambihirang lakas, kaya tinawag din nila ako sa palayaw na kidlat. Sabi ng mga kamag-anak ko noon, ang mga katangian kong ito raw ay minana ko kay Lolo Pando, na isang sikat na albularyo sa aming bayan noon. Yun ang dahilan kaya nagawa kong marinig ang sinasabi ng isang babaeng taga doon sa baryong yon. Unang salta pa lang namin nakitaan ko agad siya ng pagkadisgusto sa amin. Kung bakit naman kasi natapunan ko agad siya ng atensyon habang nagsasalita ako kaya naagaw niya ang pansin ko. Gayunman, nakatawag din sa akin ng pansin ang makalumang tirahan ng mga residente sa lugar na yon na masasabi kong malayong malayo sa kinalakihan ko sa syudad. Parang masyadong huli sa usad ng panahon ang lugar na ito. Sargento, may nakahandang barracks para sa inyo. May puso doon, tsaka may palikuran din na magagamit ninyo. Salamat ho, Kap. Malaki rin ho pala ang baryo nyo, ha? Kaya lang masyadong malayo sa kabayanan. Paano kung may magkasakit dito o kaya mga anak? Dito, madalang ang nagpapadoktor. Karamihay sa albularyo lang nagpupunta. Si Helena ang albularyo namin dito. Nako, anong husay na manggagamot doon? At yung lola naman niya ang kumadrona at kilalang hilot dito sa amin. Kung mga pilay lang naman ay kayang-kaya nilang gamutin yun. Ganun po ba? Ito po bang mga nangyayari ngayon dito sa bayan nyo ay matagal na? O may pangyayari ng ganito noon pa? Ay meron na. Noong araw, mga dekada 60 siguro yon, may kaso naman ng mga nawawalang babae dito. Pero hindi na sila natagpuan pa hanggang ngayon. Ang paniniwala ng mga matatanda ay napangasawa raw ng mga engkanto.
Sila namang kabaligtaran ngayon. Kasi mga lalaki naman ang nabibiktima. Gaya nga ho ng inabutan ninyo. Nakita ko nga po yung mga bangkay sa ilog kanina. Parang nahigop ang lakas ng mga biktima. Halos butot balat na lang. Alam mo, Sargento, si Helena ay may sinasabi sa aming lahat na noong magsimulang nagkakawalaan ng mga lalaki dito, gusto niyang iwanan naming lahat ang baryong ito. Ay kaya lang wala naman sa amin ang may gustong umalis dito. Kasi saan nga naman kami pupunta? At isa pa, buti na sana kung dito lang sa baryo nangyayari ang ganito. Ang kaso sa buong bayan. Si Helena ang babaeng suplada. Siya ang tinutukoy na albularya ni Kapitan Simon. Nagulat ako nang malaman ko yun dahil napakabata pa niya para maging albularya. Medyo nabuhay ang kuryosidad kong malaman pa ang ibang detalye tungkol kay Helena. Pero hindi ko na ipinahalata at nagpatuloy ako sa pakikipag-usap sa kapitan. Ayon sa kanya, nabawasan daw ang takot ng mga residente dahil sa aming pagdating at nagpapasalamat daw ang buong baryo sa amin. Tapos ay inihatid niya na nga kami ng mga kasama ko sa barracks. Matapos naming mag-ayos ng aming gamit ay bumuo na kami ng plano kasama sina kapitan at ang mga residente ng baryo. May mga itinalaga akong kapwa sundalong naka-schedule na magro-ronda sa magdamag. Nakipagtulungan naman ang mga tanod sa lugar at pati ang ilang mga residente ay voluntaryong nag-alok na sila ang magpapamerienda sa mga magro-ronda sa gabi. Masyadong late sa panahon ng lugar na to, Sarge. May supply na nga ng kuryente dito pero ang mga bahay nila, kawayan at kugong pa rin. Oo. Pero nakakatuwa lang naman na may eskwelahan din dito. Kahit hanggang elementarya. Sabi ni Kapitan, sa kabilang baryo raw ay may pamilihan na dinadayo ng mga karatig lugar tuwing MWF. Kaya maraming dumadayong namimili doon. Magandang gabi sa inyo. Huwag kayong lalagpas mamaya ha. Kami ang magpapakape sa inyo. Ako na ang nagpresenta kay Kapitan na unang magpapakape sa mga magro-rondang sundalo. Ay, kasama niyo naman pala si Basti. Oho, Aligamparo. Napagkasunduan kasing sasama kaming mga tanod sa pagro-ronda para naman may katuwang itong mga bossing natin. Mabuti kung ganon. Oh, mamaya dito kayo hihinto ha. Ah, sige po Lola. Salamat po. Pati na rin sa'yo, Helena. Galit yata sa mundong babaeng yun ha. Nakasimangot na naman. Mahaba pa po ba itong daang ito, Lola? Bakit po walang ilaw ang kalsada dito sa inyo? Ay, mahaba-haba din, amang. Abot naman ang ilaw ng mga kabahayan sa kalsada, kaya hindi na talaga naglagay ng ilaw. At saka, limitado lang ang supply ng kuryente dito sa amin, kaya nagtitipid kami. Siya nga pala, mag-iingat kayo, mga iho. Mga lalaki ang nabibiktima rito. Magagandang lalaki pa naman kayo. Tama ho kayo dyan, Lola. Nagronda nga kami ng gabing yun. Pero pagdating namin sa dulo ng baryo, nakaramdam ako ng tila ba kakaibang presensya sa paligid. Wala nang kabahayan sa gawing yun ng baryo. Mga kawayan na lang at mga punong kahoy na nagtatayugan ang nandoon. Pinaiwan ko ang mga kasama ko at nagkunwari akong iihi upang matiyak kung ano ba yung nararamdaman ko. Hindi nga ako nagkamali. Meron akong mga aninong nakita sa dilim, ngunit mabilis silang nakalikas nang makita nilang parating ako. Para silang hangin kung kumilos. Kayang-kaya nilang pantayan ang bilis ko kaya nakatakas sila. Agad kong sinabi sa mga kasama ko ang nakita ko, pero maging sila ay bigong mahanap ang kung sino mang mga nakita ko kanina. Sarge, wala talaga eh. Baka
Nakatakas na yung mga yun. Oo nga, Sarge. Baka makukulit lang na kabataan yun na ayaw sumunod sa curfew. Kaya dito sa dulo ng baryo nagtago. Akala siguro nila hindi tayo magro-ronda dito dahil wala ng mga bahay dito. Siya nga naman, Sarge. Tsaka sabi ni Basti kanina, yan daw ang pasos ng ilog. At bundok na ang kabila. Wala naman kaming narinig na pagkilo sa ilog. Kaya mukhang hindi dyan tumakbo yung mga nakita mo. Malamang, nagsiuwi na yun sa kanila. Maliban na lang kung kaya nilang tumalo ng mataas o lumipad papunta sa kabila. May punto ka nga dun, Reyes. Sige, bumalik na tayo at duman kina Lola Amparo. At nang hindi naman sila mapuyat sa kahihintay sa atin. Talasan na lang ninyo ang pakiramdam nyo. Umiinom ba kayo ng salabat o kaya kaping bigas? Baka kasi hindi uso rito ang instant coffee gaya sa atin. Baka ganun ang ihain sa atin ni na Lola Amparo. Wala sana mag-iinarte sa inyo ha. Masarap naman yun. May ganun bang kape, Sarge? Parang masarap nga yun ah. Oh, ay, yan na pala si Lola Amparo. Inaabangan na yata tayo. Ay, nandiyan na pala kayo mga iho. Halina't nang makapagkape kayo. Saktong bagong gawa ko lamang itong kaping mais. Tayo na. Pasok. Sige na. Wow, talaga po, Lola? Nako, miss ko na nga po ang kaping mais eh. Ganyan din po kasi ang kape ng Lola ko. Sa loob ng kanilang bahay ay nadatnan namin si Helena na nagpapausok ng mga dahon ng langka, alagaw at suha sa kusina ng kanilang maliit na bahay. Kahit may uling sa ilong at pisngi ay mababakas pa rin ang gandang taglay nito. Matalim ang mga tinging ipinukol sa amin ni Helena. Alam kong ayaw niya sa amin, lalong-lalo na sa akin, sa hindi ko malamang dahilan. Parang kumukulo ang dugo niya sa tuwing nakikita niya ako. Napapansin pala ito ni Baste, kaya natatawa lang siya sa asal ni Helena na panay ang irap sa amin. Napansin din ito ni Lola Amparo, kaya tinawag nito si Helena upang makiharap sa amin at makilala rin kami. Halika muna dito, Apo, at ang makilala mo naman sila. Mamaya mo na ituloy ang ginagawa mo. Ay mga iho, siya nga pala ang apo kong si Helena. O kung hindi niyo pa siya nakikilala. Magandang gabi sa iyo, Helena. Kumukulo na naman ang hintura ko. Lagi na lang tong ganito sa tuwing kaharap kong lalaking to ha. Pero hindi ko naman siya kababakasan ng pagiging aswang. Kahit ang amoy niya, parang normal naman. Ano ba talaga meron sa lalaking to? Helena, iha! Kinakausap ka ni Sargento. Ano na naman bang ibinubulong-bulong mo riyan? Ha? Magandang gabi rin naman sa inyo. Isa ka ba sa mga naganda ng merienda para sa amin, Miss Ganda? Salamat ha. Sigurado mapapawi ang pagod namin dito sa pagroronda. Lalo na itong si Sarge. Mukhang busog na nga siya oh. Sa katititig pa lang sa'yo. Uy, Reyes, anong sinasabi mo? Alam nyo, nagsasayang lang naman kasi kayo ng pagod. Walang saysayang pagdating nyo rito sa amin dahil hindi nyo naman kami matutulungan. Una sa lahat, hindi naman rebelde ang kalaban dito. Hindi rin terorista na basta nalang tinatabla ng normal na bala. Ibang klase ang mga nilalang na yon. Hindi nyo sila basta kakayanin. Baka nga kayo pang sumunod na maging biktima nila eh. Mga gaya nyo pa naman ng tipo nilang kung. Ay, Diyos ko naman, Helena. Ano ba yung pinagsasasabi mo, Apo? Pasensya na kayo sa Apo ko, Sargento. Teka, Miss Maganda. Anong ibig mong sabihin? Ibang nilalang baka mo? Narinig nyo naman ang sinabi ko, hindi ba? Helena, ano ka ba naman? Kabago-bago lang nila din pinagsusungitan mo agad. Tumigil ka na nga, Apo. Sinasabi mo bang mga aswang, engkanto o masasamang espiritu ang gumagawa ng patayan dito sa inyo? Alam mo, Helena, sa panahon ngayon, hindi na usong kanyang mga paniniwala. Matagal ko na binigyan nagbabala ang mga taga rito sa amin. Pero walang nakikinig sa akin. Walang naniniwala. Pero sinusubukan ko pa rin kayong balaan. Dahil hindi ko gustong madagdagan pa mga biktima nila. Walang ibang paraan para makaligtas sa mababangis na nilalang na yon, kundi ang lumisan sa lugar na ito.
Kung gusto niyo kaming tulungan, mas maganda kung kukumbinsihin niyo si Kapitan na umalis na lang. Kalokohan! Mahirap yung gusto mong mangyari, Helena. Wala ka rin namang sapat na ebidensyang totoo nga yung sinasabi mo. Eh kung pwede, tigilan mo ng pagpapakalat ng maling impormasyon. Dinadagdagan mo lang ang takot sa loob ng mga kababaryo mo. Imbes na palakasin mo ang loob nila, kabilang ng lola mo. Pinabulaanan ko ang sinabi ni Helena. Hindi dahil hindi ako totoong naniniwala sa kanya, kundi dahil ayokong kumpirmahin yun, lalo na at may ibang nakakarinig. Gaya ng sabi ko, wala pang sapat na ebidensyang magpapatunay sa sinasabi ni Helena. Pero sa totoo lang, naniniwala talaga akong pwede ngang may katotohanan yun base na rin sa hitsura ng mga natatagpuang bangkay. Habang nagsasalita si Helena ay sa akin sa titig na ipinagtataka rin ng dalawa kong kasama, Sir Jupiter. Ayon kay Helena, karamihan sa mga nawawalang lalaki ay magaganda ang pangangatawan at mga gwapo. Noon pa raw niya nararamdaman na aswang ang salarin sa mga nagaganap, ngunit walang naniniwala sa kanya. Pinapaalis na niya ang mga taga rito upang hindi madamay, ngunit walang nakikinig. Maging si Lola Amparo ay ayaw ding lisanin ang baryo. Hindi nyo naiintindihan eh. Kailangan nating umalis ditong lahat bago pa sila magdesisyong ubusin tayo. Kahit ako, na isang albularya, wala akong ideya kung ano ba talagang eksakto mga kalaban natin o kung paano tayo makakalaban sa kanila. Kaya delikado tayong lahat dito. Saan ba naman kasi tayo pupunta, Apo? Wala naman tayong ibang pupuntahan maliban dito. Dito ko ipinanganak ang inay mo, kaya dito ka rin ni Sinilang. Kaya dito na rin tayo magwawakas. Hayaan niyo po, Lola. Magkakaroon din po ng katahimikan dito sa inyo. Magkakaroon nga kung may magagawa kayo. Pero sa bagay baka nga ayaw mo rin talagang tulungan ng mga tao rito. Dahil kagaya ka rin nila, aswang. Anong? Lola, papasok na ako sa kwarto. Ang bihirang babaeng yun. Napagkamalan pa akong aswang? Sarge, ano daw? Hindi ko narinig yung huling sinabi niya Ang mabuti pa, hayaan nyo na lang si Helena, mga iho. Huwag na ninyong intindihin pa ang sinabi niya. Talagang ganyan lang siya. Dahil malaki ang pag-aalala niya sa akin at sa aming mga kabaryo. Hay, alam nyo kasi, matagal din siya lang ang naging sandigan ng mga taga rito. Buhat nang mawala ang lolo niyang orihinal na manggagamot ng baryong ito. Kaya siguro, ganyan na lang siya kung magprotekta sa amin ngayon. Iniisip niya sigurong kargo niya kami dahil siya ang nagmana ng kakayahan ng lolo niya. Hayaan niyo na ho yun, Lola. Wala ho sa amin yon. Oo nga po. Ang sarap po ng kape niyo, Lola Amparo Salamat po dito. Oo nga ho pala, Lola. Salamat po sa kape. Magro-ronda na po kami ulit. Masyadong mainit ang hangin dito sa inyo. Salamat po uli, Hindi nyo man lang natikman itong sumang kamoting kahoy na ginawa namin Dadaling ko na lang po, Lola. At nang may makain kami habang titigan sa mga aswang mamaya. Kasama pala namin. Salamat po. Umalis kami nila Lola Amparo na laman pa rin ng utak ko ang sinabi ni Helena. Medyo nakukonsensya pa ako na kinontra ko siya kanina, pero kailangan kong gawin yun dahil sa totoo lang, hindi naman talaga ini-entertain ng mga kagaya kong militar ang mga haka-haka tungkol sa aswang. Baka lalo kaming hindi makahanap ng ebidensya kapag nagkataon, kaya nanahimik na lang muna ako. Pero pabalik na kami ng barracks nang makarinig kami ng sipol mula sa kakahuyan, katatapos lang ng pagro-ronda namin noon. Nagkatinginan kaming tatlo ni Reyes at Baste. Mabilis na nagkasa ng baril si Reyes at itinutok ito sa pinanggagalingan ng sipol. Si Kuya Baste naman ay parang asong nabahag ang buntot sa takot. Tinutukan ko ng flashlight ang gawing pinanggagalingan ng sipol. Halos tayuan ako ng lahat ng buhok ko sa buong katawan dahil sa nakita namin, isang babae ang nakasandal sa puno. Walang saplot.
Ibinaba ni Reyes ang baril at lalapitan sana ang babae nang makita kong may mga kasama ito. Kumikilos sila sa dilim. Kaya duda kong hindi sila nakikita ng mga kasama ko. Nakaramdam na ako ng panganib sa mga sandaling yun. Huwag kang lalapit, Reyes. Hindi yata taga rito ang mga yan, Sargento. Hindi ko sila namumukaan. Sarge, hindi mo ba nakikita? Ang ganda ng babae, oh. Parang nangaakit yata siya, Sarge, eh. Oh, parang tinatawag nila ako. Ha? Anong nangyari, Sarge? Ikaw ba yung nagpaputok? Oo. Para matauhan ka. Kumilos ka. Kalaban ang mga yan. Sumusugod ang mga babae. Huh? Anong mga yan, Sarge? Ang kagandang babae pero yung mga ngipin, parang kagaya sa mga pating. Sa ulo mo patamaan, Reyes. Kuya Baste, umatras ka muna sa likod. Tama nga si Helena. Aswang ang kalaban natin dito. Mga kasama, paulanan niyo sila ng bala! Yes, sir. Dahil sa sunod-sunod na mga putok ng baril ay nabulabog ang baryo at naglabasan ng mga tao. Maging ang mga tropa namin ay napasugod din, pero sobrang bilis na ng takbuhan ng mga kalaban. Hindi ko akalain na ang gandang ipinakita ng mga babaeng yun ay may kakayahang makaakit kapag natitigan nila sa mata ang isang lalaki. Sinong lalaki ang hindi maaakit kapag nakakita ka ng babaeng maganda at nakahubad na tumatawag sa iyo? Sa dami ng mga negosyosong naroon, nahagip ng paningin ko si Helena na nakatingin din sa akin. Nakataas ang isang kilay niya na parabang iniyayabang niya sa aking tama siya at mali ako. Saka siya umuwi. Napailing na lang ako sa asta niya. Hindi ako nagpaliwanag sa ibang mga taga-baryo tungkol sa nangyari doon, maliban kay Kapitan Simon. Kailangan niyang malaman ang mga pangyayari upang maalerto ang mga residente, lalo na ang mga kalalakihan. Ngayong sigurado na kami kung sino ba talaga ang mga kalaban namin ay mas makakapagplano na kami sa dapat naming gawin. Kinaumagahan ay nagpunta kami sa talipapang sinasabi ni Cap Simeon para bumili ng supplies na kakailanganin namin sa barracks. Sigurado kasi akong hindi magiging madali ang laban namin. Guide namin si Baste na nawiwili ng sumama sa aming grupo. Sige, kumuha na kayo ng mga kailangan natin. Mag-iikot lang ako. Sarge, hanap ka rin ng tawas kung meron dito. Baka may madaanan ka. Baka magkabaktol na ako dito. Ubus na yung dala ko. Sira ulo ka talaga, Lopez. Sarge, asin sa kabawang din, bibili na ako. Datamihan ko na, ha? Sige, Reyes, mabuti pa nga. O sige, mauna na ako sa inyo. Magkita na lang tayo mamaya. Ay, nandito ka rin pala, Sargento. Ay, anong bibilhin mo? Kayo po pala, Lola Amparo. Bibili lang po kami ng mga supply para sa barracks. Kayo, mamimili rin ho? Ay, hindi. Nagtitinda kami ng gabi at kamoting kahoy dito. Bilang kabuhayan naming maglola. Doon, sa gawin ng gulayan kami nakapwesto. Ganun ho ba? Sumabay na po kayo sa amin pabalik sa baryo. Kapag naubos na ho yung paninda nyo, doon ho naghihintay si Reyes sa bukana. Marami palang tao sa talipapa kapag ganung araw ng Biyernes. Maraming sarimang gulay ang mabibili, pati isda. Nakakatuwaan kong bilhin ang mga bawang na nakita kong nakatirintas at nakasabit sa mga tindahan. Bumili na rin ako ng ilang salop ng asin dahil baka kulangin ang perang hawak ni Reyes at kaunti lang ang mabili nila. Nararamdaman kong kanina pa may sumusunod sa akin kahit saan ako sumuling sa talipapa. Napansin ko ang isang saradong pwesto na may mga sako ng uling na nakasalansan sa tabi ng isang iskinita. Mabilis akong pumasok sa makitid na daang yun. Hinintay kong humabol sa akin ang sumusunod, ngunit nauna pa siya sa akin doon. Ako bang hinahanap mo, sundalong aswang? Ikaw? Ikaw pa lang kanina pa sumusunod sa akin. Talagang gwapong-gwapo ka sa akin, no? Palagi ka nang titig na titig sa akin doon sa baryo. Hanggang dito ba naman sa talipapa? Sinusundan mo ko? Hoy!
Oo nga't gwapo ka pero hindi kita type, ano? Eh bakit akala mo ba type din kita, ha? Babaeng kepweng? Anong problema mo't sinusundan mo ko? Hoy, kumag! Nakikita mo bang hinturang to? Kumukulo ang langis na laman nito kapag may aswang na malapit sa akin. Gaya ngayon. Tingnan mo! So ibig sabihin yan, aswang ako kaya kumukulo yan. Sa tingin mo, kung aswang ako, mahahawakan ko yung bawang na to? Kaya naman tong salop-salop na asin na binili ko. Kung talagang albularya ka, dapat alam mo yun. Oo nga, no? Pero bakit kumukulo ang hintura ko? May mali ba rito sa ginawa kong langis? Maling-mali ka talaga, Aling Kepweng. Palpak yung hintura mo. Akala mo lang mahusay kang albularya pero hindi. Hindi, hindi. Kaya nga mag-practice ka uli ng mga seremonya at orasyon mo para hindi ka nang bibintang. Ako? Aswang? Patawa ka. Apo, Sarhento, ano bang ginagawa niyo dito? Ubos na ang mga paninda natin, iha. Halika na't umuwi na tayo. Kanina pa kita hinahanap. Naiwan na tuloy tayo ni Casidro sa kakahanap ko sa'yo. Kita ko na nahiyang bigla si Helena sa akin. Kaya pala mainit ang dugo niya sa akin ay dahil inaakala niyang aswang na talaga ako. Dahil sa pamimilit ko ay sumabay na sa amin ang maglola. Walang kibo at nakayuko si Helena sa biyahe. Inimbita ko ni Lola Amparo na doon na kami magtanghalian sa kanila. Hindi ko siya mapahindian kaya napilitan akong pumayag. Nang bumaba na sina Reyes at Lopez sa tapat ng baraks ay dumiretso kami sa kanila. Si Baste naman ay umuwi na dahil gusto niyang magpahinga. Abala sa pagluluto si Helena at wala pa rin kibo habang si Lola Amparo naman ay umupo sa tabi ko. Pagpasensyahan mo na ang apo ko, Sarhento. Talagang malaki ang bilib ni Helena sa kanyang hintura. Dahil lolo niya ang nagturo sa kanya kung paano gumawa noon. Alam niyang may aswang na malapit sa kanya. Oras na kumulo ang langis noon. Ang totoo, yun din ang alam ko. Kaya nga nagugulan din ako kung bakit kumukulo nga yung hintura kapag malapit ka. Ganun po ba? Huwag po kayong malito. Helena, pwede ba kitang maabala? Pwede naman. Ano yun? Halika muna dito. Magdala ka ng platitong puti kung meron kayo. Tsaka yung tinik ng suha na pinauusukan nung nagdaang gabi. Ito. Aanin mo bang mga to? Upo ka muna. Akin na yan. Buksan mong hintura at patakan ng langis ng makabuhay ang dugo ko. Ha? Ano bang... Basta't sundin mo na lang ang sinabi ko. 3 patak ng dugo mula sa aking daliri ang ipinatak ko sa platito. Sinunod naman ni Helena ang sinabi ko at sunod niyang hinaluan yon ng langis ng hintura. Nang magsanib ang dugo ko at ang langis ng hintura, humiwalay ang dugong pula sa puti at patuloy ang pagkulo ng langis. Ngunit hindi ito nagliyab. Alam ni Helena na kung dugo ng aswang ang mahaluan ng langis ng hintura ay otomatikong dapat itong magliliyab. Habang wala namang dapat reaksyon ng langis kung sa dugo ng isang normal na tao ito, mahahalo. Nakita kong napakunot ang loo ng maglola nang makita nilang kakaiba ang reaksyon ng hintura sa dugo ko. Patuloy lamang itong kumukulo hanggang sumuling naghalo ang dugong pula sa puti. Nagkatinginan sina Helena at Lola Amparo. Para hindi sila malito, doon ko inamin ang mga ipinaliwanag sa akin ng aking lolo Pando noong maging ako ay nagtataka sa katotohanan ng aking pagkatao. Dahil albularyo din sa amin si Lolo, marami siyang nakalaban na iba't ibang elemento, simula noong siya ay binata pa. Sa isa sa kanyang mga engkwentro, nakalaban ni Lolo Pando ang isang aswang na sinasabing pinuno ng mga lahi na tinatawag na asbo. At nagtamo siya ng malalang sugat. Kinailangan niyang masalinan ng dugo, kung hindi ay ikamamatay niya yon. Ang dugong isinalin sa kanya ay mula sa isang kinari, isang lahi ng mga aswang diwata na kaibigan ni Lolo Pando.
kung ganon, hindi sinalina ng dugong aswang ang lolo mo para mahawa o mapabilang siya sa kanilang lahi, kundi para isalba ang kanyang buhay at bigyan siya ng pambihirang lakas sa pakikipagtunggali sa masasamang elemento. Ganon bang nangyari, iho? Ama po kay Lola Amparo. At ang dugong yon, ang siyang nagpasalin-salin sa aming angkan na minana namin mula kay Lolo. Totoo pong merong dugong aswang na nananalaytay sa ugat ko. Pero hindi po ako aswang. Sorry, Sargento. Pasensya na kung pinagbintangan kita nang hindi ko inaalam ang tunay na katotohanan. Sobrang galit kasing nararamdaman ko kapag nagbibigay ng senyales sa hinturang to eh. Ito lang nagprotekta sa akin nung bata pa ako. Nang pasuki ng mga aswang, ang bahay namin, at walang awang paslangin ng mga magulang ko. Kaya lumaki ako dito kay Lola. At patuloy na naghahanap ng mga panlaban sa mga aswang na yon. Naiintindihan kita, Helena. Pero Arjo na lang ang itawag mo sa akin. Kayo rin po, Lola Amparo. Arjo, kumusta bang lolo mo? Ayos naman po siya, Lola. Malakas pa po sa kabayo. Siga po yun sa amin. Ibig ko po sabihin siya po ang nagsisilbing peacekeeper doon. Takot ang mga sanggano kay Lolo. Kabisado po ng lahat ang lolo ko kapag nagalit. Yung kinare na nagbigay ng dugo sa lolo mo, nasaan na? Nagkikita pa ba sila? Kasi nung nagkakilala sila, bata pa kamo ang lolo mo, hindi ba? Ay opo. Araw-araw po silang nagkikita. Magkasabay magkape sa umaga. Tsaka laging sabay kumain. Paborito po nilang ulam saluyot at labong na may sahog na inihaw na hito. Ha? Opo. Siya po ang Lola Gaudincia ko. Maladyosa po sa gandang lola ko. Ang isang kinari raw po ay nagiging aswang kapag sila ay nabibigo. Lalo na sa pag-ibig. Huwag po kayo mag-alala. Dahil ilang dekada na rin naman pong namumuhay bilang normal na taong lola ko. Kakaunti lang po ang may alam tungkol sa tunay niyang pagkatao. Bukod sa angka namin. Hindi sila makapaniwala sa mga sinabi ko noong una, pero kalaunan ay nakumbinsi ko rin sila. Napatunayan ko sa kanila na ang dugong aswang ko ay ginagamit ko sa kabutihan dahil ganun din ang mga lolo at lola ko. Simula nang malaman ni Helena ang katotohanan sa katauhan ko, nagbago na rin ang pag-uugaling ipinapakita niya sa akin. Nang sumunod na gabi ay ang grupo ni Lopez naman ang mga inatasan kong magronda, kasama si Mang Tino. Isa ring tanod sa nasabing lugar. Habang nagro-ronda ang tatlo ay nasa lubong nila si Kuya Baste. Magandang gabi mga sir. Sa'yo rin, Katino. Doon kayo magpapahinga kina Epeng. At silang voluntaryo magpapakain ngayon. Magandang gabi rin po, Kuya Baste. Saan ba punta ninyo? Sa barracks nyo sana, sir. Nandun ba si Sargento? May usapan kami ngayon Naku, wala po. Nandun kina Helena. Kanina nga hapon pa. Ayos. Nandun na pala siya. Sige mga sir. Diretso na ako doon. Ingat kayo. Mabilis na nakagaanan ang loob ng tropa namin ang mga taga-baryo, lalo na si Kuya Baste. Palibhas ay matandang binata, kaya madaling isama kahit saan o kaya'y madaling mautusan. Hepe siya ng mga tanod dito sa baryo. Excited siyang dumating kina Helena dahil gusto niyang matuto ng self-defense na ipinangako kong ituturo sa kanila. Late na yata ako Hindi naman masyado. Halika na dito, Kuya Baste. Kita mo naman, nakahanay na kami. Bago tayo magsimula, gusto ko lang ipaalam sa inyo na kaya ko kayo tuturo ang lahat ay para maprotektahan nyo ang inyong mga sarili. At hindi para gamitin ito sa pagyayabang o panlalamang. Bukod doon, may sasabihin po si Helena na mahalagang maintindihan ng lahat. Lalo na mga lalaki dito. Mga kabaryo, ang pinaghahandaan natin ngayon ay isang labanan. Hindi sa mga rebelde o terorista, kundi sa mga aswang.
Katunayan po niyan, ilang gabi nang nakakalipas ng makaengkwentro nila Sargento mga aswang. Opo, aswang ang ating mga kalaban. Gaya ng sinasabi ko na sa inyo noon pa. At alam nating lahat na mga lalaki lang ang binibiktima nila. Nangaakit sila upang makuha ang biktima. Kaya kailangan po mag-ingat ang lahat, lalo ng mga lalaki. Gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na base sa naging obserbasyon namin sa engkwentrong yon. Nakakapang-akit ang mga aswang. Oras na makipagtitigan kayo sa kanila ng mata sa mata. Kaya maging mapagmatsyag po sana ang lahat. At pilitin nating huwag magpaakit sa angking ganda nila. Lalong-lalo na sa hubad nilang katawan na siyang ginagamit nilang paraan para makatawag ng atensyon. Alam ng mga aswang na yon ang kahinaan ng karamihan ng mga lalaki. Nagkakaintindihan ba tayo? Putok ng baril yun ah. Hindi kaya. Sargento, ang mga nagronda, sundan natin. Bukang napalaban sila. Tayo na! Bilisan natin! Halos liparin ko ang pinagmulan ng putok na bigla na lang naming narinig noon sa kalagitnaan ng meeting. Mabilis kong natunto ng lugar dahil sa amoy ng pulbura mula sa baril ng aking mga kasama, pero hindi ko inabutan sa eksena sila Lopez at ang body nito na si Javier. Baril na lamang nila ang naabutan ko sa magkahiwalay na pwesto. Halatang nanlaban pa sila bago nabitiwan ng mga ito. Si Katino naman ay tulala at hindi makapagsalita kung ano ang nangyari sa kanila. Sinundan ko ang hawi ng mga damong dinaanan nila hanggang sa marating ko ang ilog. Wala na akong makitang bakas o marka ng mga paa sa batuhan. Hindi ko alam na sumunod pala si Helena. Bakit sumunod ka pa? Delikado dito! Tayo na! Alam kong delikado, kaya nga ako sumunod eh. Baka kasi mamaya pati ikaw eh. Pati ako ano? Ay, tayo na nga, Helena. Wala na akong makitang bakas. O palatandaang dito sila dumaan. Hindi, Arjo. May kalaban pa sa paligid. Nararamdaman ko sila. Oo, tama ka. Teka lang ha. Ikaw nang humawak nitong flashlight ko. Arjo, mukhang malapit na siya. Oo, papalapit pa lang. Kaya huwag kang palatang nararamdaman mo siya. Sige. Helena, malapit na siya. Isa. Dalawa. Yuko, Helena! Lunukin mo ang bala ko! Salot! Diyos ko, napatay mo ba? Oo, akin na yung flashlight. Ayun o, sa bugang ulo. Ibig sabihin, sa ganitong kahubaran nga talaga nila inaakit ang mga ano? Ikaw na kolokoy ka. Pinapasadahan mo pa talaga ng ilaw ang hubad na katawan ng impaktang yan, ha? Ang silosa mo naman. Ipinapakita ko lang naman sa iyo eh. Dahil sa mga putok ng baril ko na umalingaw-ngaw sa ilog ay tinuntun kami ng mga kabaryo ni Helena at ng iba pang mga sundalong kasama ko. Doon ay naging saksi sila sa pagkakatupok ng isa sa mga kalaban naming aswang, Sir Jupiter. Halata ang gulat sa reaksyon ng mga residente nang mapatunayan nila sa wakas na tama ang sinasabi ni Helena. Pero ako ang nasa isip ko lang noon ay ang mga kasama naming nakuha ng mga aswang. Sarge, ilan sa mga kasama natin ang nakuha nila? Ano kaya ang ginagawa ng mga salot na yung kina Lopez at Javier? Bukas gagalugarin natin ang bundok sa kabila ng ilog. Maaaring doon lang sila nagkukuta. Si Katino. Kasalukuyang ginagamot ni Helena at Lola Amparo. Hindi pa makapagsalita eh. Alam kong nagkulat siya sa mga nakita niya. Mga sir! Oh, Kuya Basta, ikaw pala. Ano nangyari at napasugod ka? May mga bangkay ng lalaki na nakita sa kabilang baryo. Malapit sa pamilihan. Ngayon lang. Ha? Doon naka-assign ng tropa ni De Los Santos ha. Punta natin at makipag-coordinate tayo sa kanila para makabuo ng mas malakas na puwersa. Tayo na! Sama ko. Gusto ko rin makatulong na malutas ang kasong ito. Mas malala ang sinapit ng mga biktima sa kabilang baryo, Sir Jupiter.
Hindi sila basta pinaslang dahil makikita sa katawan nila ang mga latay at kagat at iba pang indikasyong pinahirapan sila. Pero ang pinaka nakaka-alerto ay ang ginawang pagputol ng mga pagkalalaki nila. Ganun pa man ay walang nikatiting na patak ng dugo ang lumabas mula doon. Sinaid ng kanilang dugo bago sila itapon. Nakipagkita ako sa aming major dahil doon at pinag-usapan namin ang kaso. Pumayag si major sa aking mga suwisyon. Bumuo kami ng plano para malutas ang kaso. Pagbalik namin sa baryo, tumuloy kami kina Helena para kumustahin si Katino. Kumusta po kayo dito? Maayos na po ba si Katino? Oo, iho. Maayos naman na siya at nakapagsasalita na. Mukhang nakarecover na rin siya sa pagkabigla niya. Mabuti naman po kung ganon. Lola? Si Helena po nasaan? Ay, nasa likod bahay. Puntahan mo na lang doon. Sige po. Reyes, mukhang nakakapagsalita na si Katino. Subukan mo siyang kausapin at nang makakuha ka ng impormasyon sa nangyari sa kanila. Sige, Sarge. Helena? Nasaan ka? Arjo, ikaw ba yan? Nandito ako. Halika dito. Ako nga, nasaan ka ba? Sandali, lalabas ako. Lumabas si Helena mula sa kumpulan ng mga kawayan sa likod ng kanilang bahay. Isinama niya ako papasok pagkatapos. Doon ko nakita ang mga sandatang panlaban sa mga masasamang elemento na pagmamay-ari daw ng kanyang lolo. Pamilyar sa akin ang mga yon dahil may ganun din ang lolo ko. May mga hanay din doon ng malalaking garapong may lamang iba't ibang kulisap at mga pinatuyong dahon ng mga halamang gamot. Dito ka ba nang gagamot? Hindi. Sanktuaryo ko to. Ginawa ito ni Lolo nung nabubuhay pa siya. At ito ang kayamanang pamana niya sa akin. Ipinamana niya rin sa akin ang pagiging albularyo niya. Dahil wala namang ibang magmamana sa pamilya namin eh. Nag-iisang anak lang nila si nanay, maaga pang nawala. Ang kamatayan ni nanay, ang naging simula ng pagkakasakit ni Lolo sa puso na hindi naagapan ni Lola. Kaya ako lang pwede magmana. Kaya siguro may pagka-weirdo din ako minsan. Magkakasundo kayo ni Lolo Pando. Marami rin siyang mga ganyang koleksyon sa underground ng bahay namin. Weirdo rin yun. Doon din ako nagmana. May takdang oras na magagamit ang lahat ng mga sandatang yan. Nung nag-aaral pa ako sa bayan, ako, nawiwirdoan nga sa akin mga kaklase ko eh. May kwintas daw akong hintura, kaya para daw akong sinaunang tao. Maraming mga anik-anik sa katawan. Masaya ka na ba dito? I mean, sa mga ginagawa mo dito? Minsan oo, minsan hindi. Oo, dahil nakakatulong ako sa mga taga rito. Hindi, kasi hindi ko na na-practice ang profession ko eh. Lisensyadong nurse kasi ako. Yun ang natapos ko, Arjo. At higit sa lahat, tumatanda na ako. Alam mo, gusto ko rin naman magkaroon ng sariling pamilya, no? Ayun! Tumpak ka doon. Ako rin, tumatanda na. Stressful pa ang trabaho. Pagkatapos ng mission to, gusto kong magbakasyon. Sama ka? Para makapag-relax ka rin. Hay, gusto ko mang sumama pero wala akong pera eh. Eh, kung sagot ko yung lahat ng gastos, sasama ka? Talaga? Sige ba? Sa kabila ng nakaka-stress na sitwasyon ngayon, medyo napapagaan ang loob ko dahil sa magandang pakikitungo sa akin ni Helena. May kilig, sabi nga ng mga teenager. Pero sa misyon namin ng mga sandaling yon, mabigat na ang kilabot dahil hindi lamang sibilyan ang mga nawawala, kundi maging mga sundalong kasama namin. Gusto ko nang tawagan ng lolo at lola ko noon para makatulong sa amin, kaya lang ay nag-aalangan ako. Ipinangako ko kasi sa sarili kong hanggat kaya kong solusyonan ang lahat, hindi ako hihingi ng tulong sa kanila. Kaya pinag-aralan kong mabuti ang report tungkol sa mga biktima, ganun din ang mga naobserbahan ko, pati na ang mga sinabi ni Katino noong gabing kinuha nila sina Lopez at Javier.
Pare-pareho ang file report ng lahat ng mga biktima. Kagat sa iba't ibang bahagi ng katawan, pagkaubos ng dugo at pagkaubos din ng kanilang similya. Kakaiba talagang kasong to ah. Sarge, inabuso silang lahat. Ayon dito sa report. Oo, inabuso mga biktima. Pwersahang ginagamit sila sa pakikipagtalik. Dapat ang mga naging biktima ng mga aswang na yun mga rapist, tsaka mga manyakis. Ay, Sarge. Ayon sa mga sinabi ni Katino, pareho lang ng nakaengkwentro natin. Para daw makadambuhalang linta ang bibig ng mga aswang na yun. Kapag bumanga na, maraming mga matutulis ng ngipin. Hindi kaya nagbabalat kayong babae lang sila para makakuha ng mga biktima? Malalaman kong lahat ng yan kapag ako nang nandun. Anong ibig mong sabihin, Sarge? Kailangan makapunta ako sa kuta ng mga walang hiyang yon para malaman ko kung ano ba talagang totoo. Ibig mong sabihin, ipapain mong sarili mo sa kanila? Suicide yan, Sarge! Kung walang magsasakripisyo sa atin, hindi natin malalaman ang punot dulo ng mga nangyayari dito. Isa pa, kung hindi matatapos ito, mas maraming mapapahamak. Okay, sige, Sarge. Count me in. Sasamahan kita dyan sa plano mong yan. Alam kong delikado ang gagawin ko, pero tumitindi na ang takot ng mga residente kaya naman ganun na lang ang kagustuhan kong matapos na ang kaso. Isang gabi, hindi araw ng ronda ko noon pero parang wala ako sa sariling sumama sa mga magruronda. Habang naglalakad kami sa makitid na kalsada ng baryo ay gaya pa rin ng mga nagdaang gabi. May mata sa dilim na alam kong sinusundan ako. Nagulat ang mga kasama ko nang bigla kong nagkasa ng baril at pinaulanan ng balang parte ng kakahuyan kung saan ko nararamdamang may nagtatago. Tama nga ako, meron nga doon dahil narinig ko ang mga kaluskos ng mga hinahawing talahib at ang mga tumatakbong yabag. Tinanglawan yon ng flashlight ng mga kasama kong sundalo, ngunit wala silang nakitang anuman na naroroon. May naramdaman ako kanina. Alam ko nakita mo. Meron nga. Kaya pinaputukan ko. Alright men, proceed to your duty. Mag-ingat kayo. Yung bilin ko, huwag aalisin ang mga bawang sa katawan nyo. Kaambo, dun po kayo magkakapit kina Kapitan Simeon mamaya. Ay, sandali lang, mga amang. May ibibigay ako sa inyong mga nagro-ronda. Ay, kukunin ko lang. Pumasok ka muna, Arjo. May sasabihin ako sa'yo. Okay. Ako rin, may sasabihin sa'yo. Heto. Ipasuot nyo ang kwintas na ito sa bawat magro-ronda gabi-gabi. Hindi makakalapit sa inyo ang mga aswang dahil pangontra ito sa kanila. Hala, sige na. Kapag wala nang kape doon kay Kapitan, dito kayo tumuloy mamaya, ha? Pasensya na kayo, ngayon ko lang naalala ang tungkol dito. Parang may nakadagang mabigat sa dibdib ko nang pumasok ako sa bahay ni Helena. Interesado akong malaman ang sasabihin niya pero iniisip ko noon kung papabor kaya siya sa plano kong gawin. Nasabi ko na rin kasi sa ibang tungkol sa balak kong pagpapapain ng sarili ko sa mga aswang at si Helena na lang ang hindi ko nasasabihan. Sabagay, ano ba naman ang pakialam niya kung may mangyaring masama sa akin Hindi ko naman siya nobya o asawa. Tahimik lang akong naupo sa may bintana. Parang nakakapanibago ka yata, Sargento. May sakit ka ba o may sumasakit ba sa'yo? Hindi, wala. Okay lang ako. Meron. Alam kong meron. Kanina pa lang pagkakita ko sa'yo. Alam kong masakit ang puso mo, hindi ba? Oh, heto, magkape ka muna, iho. Ano? May sakit ka sa puso, Sargento? Wala naman. Huwag mo akong intindihin. Ano nga palang sasabihin mo? Hindi, ikaw muna. Sabi mo may sasabihin ka rin. Ay, nako. Masyado kayong maligoy kung mag-usap. Makinig ka, apo. May gusto sa'yo yang si Sargento Ado.
At iniisip niya kung mag-aalala ka ba sa kanya ay kung malaman mo ang plano niyang gawin. Mahal ka kasi niya, Apo. Lola naman. Pakiramdam ko'y pinamulahan ako ng mukha sa sinabi ni Lola Amparo. Kumbinsido na akong manghuhula nga siya. Pero sa isang banda, mas okay na yun, di ba, Sir Jupiter? Nakapagtapat ako ng damdamin ng hindi na ako nahirapan pa. Pero alam kong nahiya rin si Helena dahil mas mapula ang mukha niya ng mga sandaling yon. Pero may ngiting napayuko siya. Ngayon, hinihintay ko na lang ang sagot niya. Habang tila ba may nagdidribble sa dibdib ko, naramdaman kong muli na malapit lang doon ang mga matang kanina pa nagmamasid sa akin. Napansin ko rin ang kumukulong hintura ni Helena sa kanyang dibdib. Alam kong nararamdaman yun ni Helena pero binabaliwala lang niya dahil hindi ito makakalapit sa bahay nila. Gawa ng mga pangontrang nakalagay sa bakod ng bahay. Wala pa rin magsasalita. Gusto ka rin ng apo ko, Arjo. Hindi nga yan makatulog sa kaiisip sa'yo eh. Humahaba rin ang liig niya sa katatanaw sa labas dahil hinihintay ka. O ayan, alam nyo ng pareho. O sige na, dyan na muna kayo te. Gagawa pa ako ng latik para sa kalamay ko. Lola! Sandali. Helena, totoo ba yung... Ay, oo na. Oo, totoo yun. Huwag mo nga akong tingnan ng ganyan. So, nopya na kita? Ano? Ang bilis mo naman. Ayaw mo ba? Sabi ko na nga ba eh. Hoy, pwede ba? Huwag mo akong daanin sa pagsimangot mo. Eh kasi naman, mabilis na kung mabilis. Gusto ko lang naman magkaroon ako ng mas matibay na dahilan para hindi ipahamak ang sarili ko sa planong gagawin namin. Ano ba kasi yung planong sinasabi mo? Sinabi ko kay Helena ang tungkol sa napag-usapang plano. Doon ko nakita ang pagguhit ng matinding pag-aalala sa mukha niya. Dahil doon napapayag ko siyang maging kami na kahit pa nga napakabilis ng mga naging pangyayari sa aming dalawa. Binigyan niya lang ako ng rason para mas ingatan ang sarili ko dahil alam ko nang may maghihintay sa aking makabalik ng ligtas kung sakali. Sinagot niya ako, kaya naman tuwang-tuwa ako. Alam niya raw kasing gagawin ko ang lahat para lang matupad ang misyon ko, kaya naman yun na lang din ang paraan niya para isalba ako. Sandali akong nakalimot sa panganib na haharapin, halos umabot sa ulap ang saya na nararamdaman ko. Pero pagkatapos nun, nang masiguro naming malinaw na ang tungkol sa aming dalawa, lumabas kaming pareho upang makaharap ang kanina pa nagmamasid sa amin mula sa hindi kalayuan. Ngunit hindi namin siya inabutan. Parang kidlat din pala sa bilis tumakbo ang dalagang albularyang ito. Hanggang sa umabot kami sa ilog at nawala ng parang bula ang alam naming parehong aswang na hinahabol namin. Nang makabalik kami sa bahay nila, pinag-usapan namin ang mga nalaman niya tungkol sa mga ito. Bangkilan. Sila ang mga aswang na bangkilan kung tawagin. Bangkilan? Sigurado ka? Oo, ano ka ba? Ayon sa mga palatandaang nakita ko sa mga bangkay at sa mga itsura nilang sinasabi ni Katino, pinatutunayan lang na ang mga nakatala sa librong to ni Lolo ay totoo. Research ba yan ang lolo mo? Information list ito. Sabi pa dito, ang bangkilan daw ay puro babaeng aswang na maaaring nagkukutas sa mga kuweba sa bulubunduking lugar. Pinamumunuan sila ng isang reyna. Kung mga babae lang ang bangkilan, hindi kaya ang mga lalaking biktima nila ay ginagamit lang para magparami sila? Kasi sa file report ng mga medico-legal, halos masaid ang similya nila at may mga sugat ang kanilang mga paribadong parte na sinyales ng pang-aabusong sexual. Tsaka ang lalaki, kapag patay na umuurong ang sandatang adan. Pero silang lahat, tirik na tirik pa rin eh. Maaaring pinaiinom sila ng ugat ng isang halamang kayang patagalin ng pagiging agresibo ng isang lalaki hanggang 42 oras. O sa medical na termino, mas kilala itong bilang Viagra. Kaya siguro natutuyo ang katawan ng mga biktima nila. Kailangan talagang may kumilos na bago pa malipol ang mga lalaking taga rito.
Sa kabila ng ilog, naroon ang matatarik na bundok na natatakpan ng matatayog na puno. Madulas ang mga batong nababalot ng lumot, pero sanay kaming mga sundalo sa ganoong lugar. Hindi lang kami sanay sa panganib na dala ng mga hinaharap naming kakaibang elemento. Mas mapanganib sila, mas pamangahas at mas agresibo kaysa sa mga normal na taong may hawak lang na baril. Bago pa sumikat ang araw, ginalugad na namin ang kabundukan. Biglang nagbago ang isip ni Helena tungkol sa mga plano ko at ayaw na niyang sumang-ayon noong una, kaya hindi ko siya napigilang sumama sa amin. Bilang kapalit, para lang makumbinsi ko siya. Alam kong may sapat siyang kakayahan na makipaglaban sa mga kalabang nakaamba sa amin. Hindi naman siya mapagkakamalang babae sa sundalong kasuotang ibinigay ko sa kanya. Sa kabila ng bundok na nakaharap sa dagat ay nakita namin ang isang sasakyang pandagat na nakadaong sa paanan ng bundok. Makaluma ang estilo. Binaliwala namin yon dahil natuon ang atensyon namin sa bunganga ng kuweba. Kasabay nun ang mga senyales na may aswang doon batay sa hinturang suot ni Helena. Malamang ay tulog ang mga bangkilan. Tahimik na masyado dito. Mas mapanganib ang ganitong katahimikan. Dito ka lang sa hulihan, Helena. Ano ba na mangyari? Yung plano natin ang dapat masunod, mga kasama. Roger that, sir. Arjo, nandito sila. Tumingala kayo. Kumanda kayo. Diyos ko, para sila mga paniking nakabitin. Nakakapit ang mga paa sa mga sanga ng punong kahoy. Ngayon na! Nasusunog sila kaagad sa mga tama ng bala nyo. Paano nangyari yun? Oo, dahil gawa sa pilak ang mga balang ginamit namin ngayon. Hindi sasantuhin ito ang kahit sinong kampo ng impyerno. Dahil sa mga putok ng baril, parang mga anay na nabulabog ang mga aswang na natutulog. Kahit saan ka tumingin sa labas ng kuweba, nakakapit sila. Nakaambang susunggaban kami anumang sandali. Patuloy ang aming pagpapaulan ng bala hanggang sa marami na ang nalagas sa kanila. Nakapasok kami sa kuweba at doon kami nasukol ng mga aswang. Sarge, ubus na ang bala namin. Tanging pabaon ni Lola Amparo ang meron kami. Jason, backup ka sa akin! Ayos lang yan. May mga kamay at paa pa tayo. Kayang-kaya pa nating lumaban. Ikaw, pare. Dito kayo nahilala sa likod ko. Hindi sila ordinaryo mga babae. Kaya huwag tayong pakampante. Kailangan makapasok kayo sa loob para kina Lopez at Javier. Baka buhay pa sila. Tama! Kakayanin natin to! Marami nang nalagas na bangkilan sa labas ng kuweba, ganun din sa loob, ngunit tila hindi sila nauubos. Patuloy kaming nakipaglaban gamit ang mga punyal na gawa pa ng lolo ni Helena. Bigay din sa amin ng lola Amparo niya. Sa taglay na talas na mga ito ay nagawa naming pugutan ng ulo ang karamihan sa kanila, pero ramdam ko noon ang kakaibang husay nila sa pakikipaglaban para silang mga amason ng aswang. Pero higit ang kaalamang taglay at lakas na meron kami ni Helena. Nagliwanag ang kuweba sa mga sulong dala namin dahil doon nakita namin ang babaeng nakahubad na nakaupo ng prente sa animoy trono at nasa paanan niya sina Lopez at Javier. Nakagapo sa mga kamay at paa habang walang saplot. Napatigil kaming lahat ng tutukan niya ng mahahaba at matutulis na kuko sina Javier at Lopez. Sige lang. Ipagpatuloy niyong pagpatay sa kanila. Bigyan mo ako ng dahilan para lagutin ko ang hininga ng mga kaibigan mo. O ano? Takot ka na bang lumaban? Hindi! Kailanman hindi ako natakot lumaban! Yan ang gusto ko sa lalaki. Yung matapang. Yung matigas. Yung kaya kong punlaan at dalihin sa ikapitong impyerno ng kaligayahan. Hoy! Babaeng talipandas! Hindi mo siya kailanman matitikman! Ambisyosa ka! Babae ka? Mabuti naman at nagsalita ka kaagad. Hindi ko naamoy agad na babae ka pala. Sarge, may sinasabi si Kuya Lopez. Hindi makagulapay ang itsura nila. Pero ang mga pagkalalaki nila, naguhurmentado. Akong naiiya sa mga kabulustugan ng mga bangkila na to eh. Sige!
Mga alagad ko, tapusin ang babaeng yan dito mismo sa harapan ko! Hindi nga nila naamoy na babae si Helena dahil pinagamit ko siya ng pabangong panlalaki. Nabigo ang mga bangkilan na mahawakan si Helena dahil sa taglay nitong gilas sa pakikipaglaban, bunga ng mga pagtuturo ko sa kanila. Tumba ang dalawang inutusan ng Reynang Aswang na lalo pang nagpasiklab ng galit nito kaya muli itong nagbigay ng hudyat upang sunggaban kami. Nakapabilog kaming pormasyon upang maprotektahan namin ang isa't isa. Walang bibitiw sa formasyon! Kabinet, sir! Ayan na sila. Aatake na. Sa leeg yung itarak ang punyal! Mga walang silbi! Sige! Lapain sila! Maliban sa isang yan na magpupunla sa atin. Mukhang siya na ang sagot sa matagal na nating paghahanap. Sugod! Sa bangungot mo, Hibang! Nang sumugod ang mas maraming bangkilan ay sabay-sabay na tumarak ang mga kamay namin. Itinusok ang mga patalim sa kanilang mga lalamunan. Agad na nagbabaga ang mga sugat nila, kasabay ng buong lakas na sipa upang makalayo kami kapag nagsimula na silang magliam. Ang bawat punyal ay doble ang talas. Nakababad ang mga ito ng halos dekada sa langis ng bawang at asin. Dahil mga albularyo sila, gumawa ang lolo ni Helena ng mga armas na laan talaga sa pagharap sa ganitong mga nilalang. Hindi alam ng Reynang Aswang na kaya hindi kami mahawakan ng mga alagad niya ay dahil may mga nakatagong armas sa aming mga katawan na natatakpan ng suot naming mga uniforme. Lalo nyo lang akong ginagalit. Pero ikaw, magandang lalaki. Lalo mo akong pinapahanga. Matagal na kitang sinusubaybayan. Kahit tong nasa kabilang bundok ka pa lamang. Kung ganon, ikaw pala yung palaging nakasubaybay sa akin, ha? Ako nga. Hindi lang ako humahanga sa pisikal mong anyo, kundi sa iyong lakas at tapang. At ang mga kagaya mo ang kailangan namin. Pero ikaw ay sa akin lamang nakalaan. Hindi siguro. Nakalaan lang ako sa babaeng mahal ko at pakakasalan ko. Tsaka mahal ang halaga ng punla ko. Hindi mo kayang bayaran, halimaw! Oh? Talaga? Mas mahal pa ba sa buhay ng dalawang inutil na to? Sarge! Tusok ang manyakol ka, ha? Ako! Ako ang magpupunla sa'yo! Pakawalan mo sila! Ikaw? Sa mga alagad ko, pwede ka. Pagtsatsagaan ka nila. Sa akin, hindi ka pasado! Kagandahan man ang lahi mo, alanganin ka. At higit sa lahat, ayoko sa lampa! Nararamdaman ko noon na kaunti na lang ang natitira sa kanila dahil wala nang lumalabas pa mula sa loob ng kuweba maliban sa mga naroroon na. Sabay-sabay silang sumisipol at ang mga huni ay bumubuo ng ritmong nagpapabago sa pakiramdam naming lahat, maliban kay Helena na babae. Nang aakit ang ritmong yon at nakakaramdam ako ng init sa katawan na parabang gusto kong maghubad. Napansin ko rin ganun din ang pakiramdam ng mga lalaking kasama ko dahil binubuksan na ni Charlie, isa sa mga tauhan ko, ang suot niyang pang-itaas na uniforme. Hindi yun nalingid kay Helena dahil alam niya ang nagaganap kaya mabilis siyang kumilos at sinampal ako pati si Charlie kaya bumalik kami sa wisyo. Dahil doon lalong nag-alab ang galit na ipinakita ng Reynang Aswang. Kung ganoon, tapusin na ang dalawang to! Wag! Pakawalan mo sila! Ibibigay kung gusto mo! Adyo, mabilis akong kausap, pero mabilis din akong mapikon. Lumapit ka dito sa akin at sa harap mismo nila. Gagawin natin ang pagpupunla mo sa aking sinapupunan. Kapag nasa normal na anyo ang mga bangkilan ay magaganda sila. Hindi mo aakalain na ang magagandang babaeng yun ay naghahanap ng mga lalaking magpupunla sa kanila. May perpekto silang hubog ng katawan, may taas na pangmodelo, makikinis at mapuputi rin ang kanilang mga balat, ngunit bakit nga ba nila ginagawa ang ganito? Sino nga ba sila? Ang totoo, hindi sila katutubo rito sa ating bansa.
Ang mga ninuno nila ay galing pa sa mga kanluraning bansa na nagpunta sa mga bansang nasa baybayin ng dagat upang magpapunla. Yun ay dahil nauubos na raw noon ng kanilang lahi at kailangan nilang magparaming muli. Hindi mabilis makahanap ng mga kalalakihang magpupunla sa kanila ang mga bangkilan dahil kailangan nila ng mga lalaking may sapat na lakas upang tagalan ang kanilang kakaibang pangangailangan. Upang makabuo sila ng supling, kailangan din ay matatag at matibay ang pangangatawan ng kanilang makakaniig. Dahil kung hindi ay papatayin lang ng sarili nilang mga lason sa loob ng katawan ng similya ng mga lalaking mapipili nila. Yan ang mga sinabi sa akin ng Reynang Aswang. Mahihina ang mga punla ng maraming kalalakihan. Dahil pinahihina ito ng inyong kahayukan sa mga nakakalasing na inumin. Kaya kapag hindi kami nagdalang sanggol sa loob ng 1 linggo, pagkatapos naming makipagniig sa mga lalaking nakukuha namin, ay sinasaid na lamang namin ng kanilang dugo. Pamatin-uhaw hanggang sa sila ay malagutan ng hininga. Sige, pakawalan mo na sila para magawa mo na sa akin ang gusto mo. Maghubad ka at lumapit sa akin. Mas exciting siguro kung ikaw ang maghuhubad sa akin, hindi ba? Huwag mo kong sinuin, lalaki. Baka pagsisihan mo, ikaw ang lumapit. Nakita ko noon sa kanyang mukha at sa galaw ng kanyang katawan ng matinding pagnanasa habang papalapit ako. Ang ibang bangkila naman ay nakatutok kina Helena. Habang papalapit ako sa harapan niya, ibinaba niya ang kanyang paningin sa gitnang bahagi ng aking katawan. Nagbigay siya ng hudyat upang pakawalan sina Lopez at Javier. Walang lakas na gumagapang ang dalawa papunta kina Helena. Tumikhim si Lopez at tumitig sa akin, saka ibinaling ang tingin sa kawa na nakasalang sa apoy at saka umiling. Naintindihan ko ang simpleng galaw na yon. Agad na lumapit ang tropa upang tulungan silang makatayo. May kung anong amoy sa katawan na taglay ang tropa kaya hindi makalapit ng matagal ang mga bangkilan. Inumin niyo to para bumalik ang lakas niyo. Ano sinasabi mo, Lopez? Hindi dapat makainom si Sargento ng pinakukulo ang mga ugat na yun. Gigisingin nun ang pagkalalaki niya. Nawawala na ang pamumutla nyo. Babisa ang gamot, Helena. Mabuti na lang na may mga ganitong gamot ka. Oo nga. Nawala ang palalambot ko. Salamat, Helena. Pati ang mga kagat ko sa katawan ay naghihilom na rin. Walang anuman. Maganda na kayo. Ilalabas namin kayo dito. Sa labas ng kuweba, naghihintay doon sila Kuya Baste at ang iba pang tanod. Saka namin babalikan si Sargento rito. Naghahanda na ang lahat upang makalabas. Samantala ako na may pinaupo ng Reynang Aswang sa kanyang upuan at unti-unting hinubad ang suot kong uniformeng pantaas. Habang titig na titig siya sa akin ay naramdaman kong para akong nababatubalani o nahihipnotismo. Pinilit kong kumarap upang mapawi ang bigat ng aking mga mata bago patuluyang mapasailalim sa kanyang panghahalina. Tuluyan na niyang nahubad ang aking uniforme ngunit nakita ko rin ang pagkadismaya niya dahil may panloob pa akong suot. Sa isang kisap mata, pinunit niya ito. Naririnig ko ang mga sinasabi ni Helena kaya hindi ako nakaramdam ng pag-iinit ng katawan ngunit kailangan kong magpanggap na tinatablan ako. Mainit ang palad niyang dumadampi sa aking dibdib imbis na kiliti hapdi ang aking nararamdaman dahil sa matutulis niyang mga kuko. Lalo mo kong pinapahanga, binata. Lalo tuloy akong nananabi. Dapat sana'y nagsusugat ang aking mga kuko sa balat mo. Pero kusa itong naghihilom. Ikaw nga ang hinahanap ko. Baka hindi akong hinahanap mo. Hindi kita mabibigyan ng anak. Kasi hindi mo mapapakinabangan ang pagkalalaki ko. Talaga? Bakit naman? Hindi ba nagwawala ito? Walang problema. May solusyon ako dyan. Labidiba endurcerer el pene. Mas maganda siguro kung nakatayo ako.
para mabilis ang epekto ng ipapainom mo. Tama. Para makita ko rin ang kabuuan ng katawan mo. Hubarin na natin ang pantalong yan. Binigyan ko noon ng dahilan ng reynang aswang upang maniwala siyang tumatalab na sa akin ang kanyang pangaakit. Lumantad ang aking katawan sa kanya pero hindi pa rin naman natatanggal ang pang-ibaba ko. Mabilis ang naging reaksyon niya. Napansin kong tumikhim siya at napalunok ng laway. Nang binalingan ko si Helena ay napayuko ito at bumubulong na parang bubuyog. Papalapit ang bangkilan na may dalang saro na ipapainom sana sa akin ngunit nadulas ito at nadapa dahil hindi maalis ng bangkilan ang titig nito sa akin. Tumapon ang laman ng isang saro nang makatayo ito ay isang malakas na sampal ang inabot mula kay Yelma. Malakas ang babaeng ito, Sir Jupiter. Tumalsik ang bangkilan malapit sa kawa ng pinakukulo ang mga ugat ng halaman na nasa tungkong bato. Doon ko nakita kung gaano talaga sila kasabik na magpapunla. Dahil mukhang nag-aagawan pa sila sa mga nagiging biktima nila. Ito na ang hinihintay kong pagkakataon. Ang siya na mismo ang magsimula ng tensyon sa loob mismo ng kanilang kuta. Mabilis kong isinuot ang aking pantalon at pangitas ng uniforme habang abala ang reynang aswang sa pagwabala. Dinaluhong na rin ni na Helena ang mga bangkilang nakabantay sa kanila. Sakto namang nakabawi na ng lakas sina Lopez at Javier kaya nakalabas ng kuweba ang tropa. Hinagisan ko ng 2 granada ang kuweba at gumuho ang bunganga nito. Sa palagay ko'y nagsarado ang lagusan. Handa rin naman sila Kuya Baste sa labas na kung may hahabol pa ay pauulanan nila ng mga sibat. Salamat sa Diyos at nakaligtas kayo. Lopez, kumusta na kayo ni Javier? Maayos na po kahit papano, Lola. Mabuti nga po, mabilis silang natunto ng kuta ng mga manyakis na aswang na yun. Anong pakiramdam, Lopez? Baka naman nagusto mo pang ginawa sa'yo ng mga bangkila na yun. Hindi mo na naising pilahan ka ng 40 babae, pare. Halinhinan silang nagpakasasa sa amin ni Javier. Maliban na lang doon sa pinuno nilang ang reynang aswang. Si Sargento palang matinding pinagnanasaan niya. Ano? 40 babae ba ikaw mo? Ay, mahabaging Diyos. Mabuti hindi ka natuyo. Abay, ginawa pala kayong barakong baboy ng mga yon. Kaya pala itong si Javier naghihilik pa sa sobrang pagod. Dumiretso kami ni na Kuya Baste sa provincial camp para magbigay ng report. Mahaba ang naging usapan namin ng provincial director. Hindi naman nagaksaya ng oras ang komanda at mabilis na pinagbigyan ng kahilingan ko. Pinauna ko nang umuwi sa baryo sina Kuya Baste kasama ang iba pang mga kasamahan naming sundalo. Bumalik kami sa kuta ng mga aswang at ang bunganga ng kuweba ay pinasabog namin upang matiyak na kung meron mang natira sa loob nito ay maaabo na. Hindi pa kami umalis sa baryong yun sa Jupiter. Lumipas pa ang ilang araw ng pagbabantay at pag-oobserba. Ginalugad na rin namin hanggang sa kabilang bundok at naghahanap ng mga palatandaan kung meron pang natirang mga bangkilan. Sinisiguro kung nalipol na nga lahat ng mga kalaban. 1 linggo na din ang nakalipas na wala nang nababalita na nawawalang mga lalaki sa bayan. Upang ipagdiwang ang katahimikan, nagkaroon ng mga piging sa mga baryo. Salamat sa inyong lahat at sa mga magigiting nating mga tanod. Kay Helena na sumama pa sa labanan at kay Kaamparo na nagbigay ng mga sandatang nagamit nila. Salamat. Naku, wala yun, Kapitan. Balait na bagay. Ang totoo nun, ang bida talaga dun ang pinasuot sa amin ni Lola Amparo. At yung mga bawang na nakatirintas na nasa loob ng aming mga uniforme. Hindi kami masagpang ng mga aswang dahil dun Sige na, kumain na tayo bago lumamig aring mga pagkain. Ay, ikaw Javier, kumain kang mabuti nang makabawi ka ng lakas. Ay, teka, may parating na sasakyan ng mga sundalo. Hayan na si Sargento. May kasama pang ibang mga sundalo. Magandang araw po sa lahat. Makakasama sila sa ibang unit.
na naka-assign sa mga karatig baryo. Tuloy po kayo. Kain muna. Hindi na ako nakaupo, naghilahin ako ni Helena papunta sa likod bahay nila. Isang mahigpit na yakap ang binigay niya sa akin. Ang maghapon at magdamag kong pagod ay biglang napawi dahil doon. Nabigla man ako dahil hindi ko inaasahan yun ay mabilis naman akong nakabawi at sinagot ko ang yakap ni Helena. Naupo kami sa upuang kahoy sa ilalim ng malawak na lilim ng punong mangga. Oh, bakit ngayon mo lang ako niyakap? Nung lumabas tayo ng kuweba, hindi mo ako pinansin ah. Kasi galit na galit ako nun. Alam kong nagsiselos ka nun dun sa Yelma na yon. Kasi naunahan ka pang mahawakan ng katawan ko, no? At gustong gusto mo naman. Pati pantalon mo, hinubad mo pa. Di naman kasama yun sa plano ah. Mas maganda ka pala kapag nagsiselos kang ganyan. Halika nga rito. Kung makayakap ka dyan. Teka, in fairness ha, ang bango mo kahit 4 na araw ka na hindi naliligo. 4 na araw ka dyan. 1 linggo na kaya. Hindi naman si Helena ang unang kasintahan ko kasi meron din akong mga naging kasintahan noong nag-aaral pa ako. Kaya lang hindi ganito ka-exciting na merong mga aksyon at misteryong kasama na kagaya ng napapanood ko sa pelikula. Sa totoong buhay pala, merong mga nangyayaring ganoon. Natapos ang piging at isa-isang nag-uuwian ng mga bisita. Ang mga sundalo na may bumalik na sa barracks. Naiwan na ako doon kina Helena dahil hindi naman ako magro-ronda. Inabot na ako ng gabi. Nahiga ako sa upuang kahoy sa kanilang maliit na sala hanggang sa wala na akong naririnig at tuluyang nakatulog. Elena, ano ka ba naman? Bakit naman kung kailan ako natutulog tsaka ka nanghahalik dyan? Teka lang. Apurado ka namang alisin ang sando ko eh. Baka mapunit. Sayang naman. Bago lang to. Hindi mo naman kasi kailangang magdamit pa dito. Tayong dalawa lang naman ang nandito. Teka lang, Helena, ano ka ba? Baka mahuli tayo ng lola. Ayaw mo ba akong pagbigyan, mahal ko? Ayaw mo ba sa akin? Siyempre gusto. Kung ganun, di hayaan mo akong gawin ang gusto ko sa'yo. Gumapang ang kilabot sa buong katawan ko noong mga sandaling yun, Sir Jupiter. Hindi ko mapigil ang babae sa kanyang mga ginagawa. Hindi ko rin nagawang idilat ang mga mata ko dahil sa sensasyong dala sa akin. Hindi ko rin maigalaw ang aking mga brasong nakaunat sa aking ulunan. Maging ang mga paa ko'y mistulang nakapako dahil sa kawalan ng lakas. Malaya niyang ginawa ang lahat hanggang sa maramdaman ko ang malakas na sampal na gumising sa akin. Rico! Ang sakit na. Nagiging bayolente ka yata. Sinong hindi magiging bayolente ha? Nagugas na ako ng mga pinggan. Pagbalik ko rito nakaboard ka na? At kung ano-ano sinasabi mo? Nananaginip ka na. At siguro, nag-aano kayo sa panaginip mo. Paungol-ungol ka pa? Isuot mo nga yung pantalon mo. Baka may dumating ditong tao, isipin pa nila. Ay, ewan. Ha? Oo nga no. Bakit naman kasi dito mo pa ako inubaran? Hindi ka na nahiya kay Lola. Dito mo pa ako ginagawa ng masama? Hoy, Mr. Natividad, kahit nobyo kita, hindi kita pagsasamantalahan, ano? Hindi ako yung manyak ng Rey ng Aswang. Noon ko naisip na ang Rey ng Aswang nga ang babae sa aking panaginip dahil hindi ito nahihiya sa mga mapang-akit niyang salita, sa pagiging agresibo nito at sa pagnanasang sexual sa akin. Ayaw akong tantanan ng babaeng yon at kahit nasaan ako, gusto niya akong maisahan. Nahiya rin ako pagkatapos noon. Uuwi na sana ako para sa barracks na lang ipagpatuloy ang pagtulog ko. Ngunit hindi na rin ako pinauwi ni Lola. Hindi na rin ako muling nakatulog kaya lumabas ako upang magsigarilyo. Maliwanag ang sikat ng buwan kaya medyo relaxing magtambay sa tarangkahan ng bahay ni Helena.
Bakit kaya napanaginipan kong babaeng yun? Buhay pa kaya siya? Kung nabuhay man siya sa granadang inihagis ko pagkalabas namin sa kuweba, siguradong hindi na siya mabubuhay sa bombang nagpaguho roon. Napakalalim yata ng iniisip ng lalaking to ah. Kala ko tulog na. Yung pala, nagsusunog pa ng baga niya dito. Naku, akala ko tulog na tong nobya ko. Nag-iispiya pa pala sa akin. Ay, Helena, matulog ka na at mapupuyat ka. Kung ako lang, sanay ako sa puyatan. Spiya ka dyan. Nagkataon lang na napadaan ako at nakita kita rito sa... Teka, sinong sumisipol na yun sa ganitong oras ng gabi? Hindi pwede. Pamilya ng sipol na yon. Bangkilan lang ang narinig kong sumisipol ng ganon. Huwag kang lalabas dyan, Helena. Tama ang hinala ko. May kalaban nga sa paligid at malapit lang dito. Ramdam ni Helena yon dahil sa kanyang hintura. Muling may sumipol sa kanang direksyon ko. Bakanting lote yon na may nagtataasang mga talahib. Sa kaliwang direksyon naman medyo malayo ang distansya ng kapitbahay ni na Helena. Nagkunwari akong walang naririnig kaya nagsindi akong muli ng isa pang sigarilyo. Habang nakayuko akong nagbubuga ng usok nakita ko ang sumisipol. Nakasuot ito ng itim na balabal. Tumayo ako kunwari nagjijingle malapit doon upang matiyak kung hindi lang ako na mamalikmata. Diyos ko, sila nga. May natira pa sa mga bangkilan. Wala akong armas sa katawan ngayon. Kailangan kong... Saan ka pa pupunta, Sargento? Sumama ka sa amin. 5 na lang kaming natira na magpaparami ng lahi namin. Huwag kang mag-alala. Nandun din ang 4 mong mga kasama. Bitiwan niyo ako! Kundi papatayin ko kayo! Sige! Sige, gawin mo. Kung gusto mong patayin ko ang mga hibang mong kasamahan. Buisit. Sige. Sasama ako sa inyo. Tapusin na natin to. Sa bilis tumakbo ng mga bangkilan, daig pa namin ang mga unggoy na nag-aapurang makaakyat ng bundok hanggang sa pumasok kami sa isang kuweba na hindi naman kalayuan sa dati nilang kuta. Mga sulu ang nagbibigay liwanag sa loob ng kuweba. Totoo ang sinabi ng Rey ng Aswang. Nandoon nga sila, sina Reyes, Lopez, Javier at Charlie. Mga walang saplot, nakatali ang kanilang mga kamay sa ulunan samantalang magkakahiwalay na nakatali ang kanilang mga paa. Sarge! Hindi namin alam kung ano nangyari at nadala nila kami rito. Pinausukan lang kami, Sarge. Makapal na usok ang pumasok mula sa bintana ng barracks. Tapos, nakatulog na kami. Pagkagising namin, nandito na kami. Anong nangyayari sa dalawang yan at parang mga asong ulol na? May pinainom sa amin kanina. Hindi nila nakayanan ng init na katawan. Kaya nagkakaganyan. Sarge, anong gagawin natin? Ayoko mong maranasan ulit ang ginawa nila sa akin. Kung makakaligtas pa tayo rito, titigilan ko na talaga bababae. Manda kayo. Nakaya na natin sila noon. Magagawa ulit natin yun ngayon. Pare-pareho na kami ng posisyon noon. Alam kong kahit painumin pa ako ng anuman, hindi yun tatalab sa akin. Pumasok pa sa loob ng kuweba ang mga bangkilan at nang bumalik sila, dala nila ang mga kawayan na lalagyan ng likidong ipinainom sa mga kasama ko. Bukod sa 5 bangkilang nasa harapan namin, wala nang iba pang naroroon. Hinarap kami ng mga ito at inalis ang mga balabal na suot nila para akong nakakita ng mga zombie na kagaya ng mga napapanood ko sa pelikula. Titigan niyo kami. Nasisiyan ba kayong makita kaming ganito na ang mga hitsura namin? Dapat lang sa inyo yan. Sa dami ng mga naging biktima nyo. Lapastangan! Hindi na kayo makakalabas dito hanggat hindi kami nakasisigurong nagdadalang aswang kami. Pagbabayaran niyo ang lahat ng pinsalang ginawa niyo sa mga kalahi namin! Sige! Simulan na! Sarge! Si Javier! Parang hindi na yata humihinga. Hindi pa siya nakaka-recover sa pinagdaanan namin.
Halos lunurin nila kami sa pagpapainom ng kung anuman ang likidong yun. Ngunit wala iyong naging epekto sa akin dahil ayaw ng isip ko kaya hindi rin tumalab sa aking katawan. Sobrang galit ng Reyna ng Aswang dahil hindi ako tinablan. Kinuha kong pagkakataon ng pagka-agresibo ng mga bangkilan na alam kong mahihina na rin. Nang sa wakas ay maluwagan ko ang pagkakatali ng mga kamay ko, doon ko inatake ang Reyna at sinunod ko naman ang mga kasama niya. Mabilis kaming nakapagsuot ng mga pantalon habang nangingisay ang 3 bangkilan na nabasag ang ulo dahil sa ginamit kong matalim na batong pinulot ko sa gilid. Ang Reyna ng Aswang at isa pa'y namimilipit sa sakit dahil pati sila'y pinatamaan ko sa ulo. Siniguro kong sa lakas noon ay mababasag ang bungo nila. Maraming sugat sa katawan ng mga bangkilan dahil sa pagsabog ng granadang naihagis ko sa kuweba. Hindi pala sila nakalabas doon hanggang pinasabog uli ng bomba ang kuweba. Sobrang galit ang naramdaman ko nang nasawi si Javier. Hindi kinaya ng puso niya ang matinding kahayukan na dulot ng kung anumang ipinainom sa amin ng mga aswang. Kaya pinasan ko siyang palabas ng kuweba. Nangihina na rin ako. Nahihirapan ako huminga. Sarge! Nandito na tayo sa labas, Lopez. Kapit lang! Mag-complete tayo dito sa nakabuwal na puno. Dali. May tumarating. Sarge! Sarge! Bumagsak na rin si Charlie. Charlie! Charlie! Bangon! Malapit na tayo sa ilog, oh. Pagkabila natin dyan, makakabalik na tayo sa baryo. Sarge! Papalapit na yung mga yabag! Nakatutok ako ng tingin sa pinanggalingan naming kuweba kung ang mga yabag ay sa nakabangong bangkilan doon. Kahit na tinatawag ako ni Reyes ay binaliwala ko siya dahil alam kong mas mabangis sila ngayon dahil sa mga sakit ng katawang nararamdaman nila. Ang yabag na paparating ay nagmumula sa aming likuran. Nang lingunin ko si Helena ang nakita ko kasama si Kuya Baste at mga tanod ng baryo. Paano mo nalamang nandito ako? Sana hindi ka na sumunod dito. Sinundan ko mga bakas nyo kanina. Natiyak kung dito ka dinala ng mga sumisipol sa'yo. Teka, wala nang pulso si Javier, Arjo. Si Charlie din hindi na humihinga. Hindi kinaya ng puso nila. Pilyo din sila sa babae. Pero mabubuting tao sila. Hindi nga alam ng mga asawa nila na kasama ko sila dito. Kaya kailangan bigyan ko ng saysay ang kamatayan nila. Kung ganon, may nabuhay pa pala sa mga aswang na yon. Opo, Kuya Baste. Buhay pa ang reyna nila. Eh tayo na. Baka maabutan pa nila tayo rito. Hindi. Hihintayin natin sila dito. 2 na lang silang natitirang buhay. Kung tatakbo pa tayong muli, binibigyan lang natin sila ng oras na magpalakas at manggambalang muli. Tama. Kailangan nating ubusin ang lahi nila. Hindi naman kami naghintay ng matagal dahil papasikat na ang araw nang maramdaman naming lumabas sa kuweba ang Reyna ng Aswang. Tama ako sa pagitan ng mga oras na nagdaan ay nagpalakas nga ito, kagaya din naming naunang makakita sa kanila. Nagulat din ng iba nang makita ang Reyna ng bangkilan ng ganoon na ang hitsura nito. Nang halos tutukan na ang dalawa sa amin ay tumayo si Helena at inilabas ang kanyang 2 punyal. Ginulat niya kaming lahat nang nilundag niya ang nakabuwal na punong pinagkukublihan namin. At sa isang iglap nagawa niyang pugutan ng ulo ang aswang. Gumulong yun sa lupa na kumukurap-kurap pa ang mga mata. Doon sigurado na kami sa wakas na patay na ito. Walang kibuan kaming bumababa ng bundok. Dinala namin ang bangkay ni na Charlie at Javier sa ospital para ilagak sa morgue. Hanggang matapos namin ang misyon at maiuwi namin sila sa Camarines. Malungkot dahil nalagasan kami ng mga kasama. Ganoon pa man kahit papaano ay hindi naman nasayang ang magsasakripisyo nila ng buhay. Bago matapos ang lahat, Sir Jupiter, isang misyon pa ang siniguro kong matutupad. Mukhang tapos na sigurong misyon namin dito, Helena. Tahimik na ulit itong baryo nyo. Oo. Tahimik na ulit ang baryo. Para ngayon lang ulit ako nakahinga ng maluwag. Ilang gabi rin ako nag-aabang na baka bumalik pa ang mga aswang na yon. Pero mukha namang wala nang natira sa kanila. Kung meron pa man, hindi rin naman sila maglalakas ng loob na gumawa ng masama kung wala ng Reyna.
Ikaw ang nagpatapos ng mga kasamaan nila. Hindi ko magagawa yun kung wala ka. Kung hindi mo ako kinumbinse. Baka mas marami pang namatay. At kung hindi mo rin ako tinulungan, baka hanggang ngayon, wala pa rin naniniwala sa akin dito sa baryo namin. Salamat, Helena. Sa pagtitiwala mo sa akin. Salamat din, Arjo. Sa pananatili mo kahit alam mong delikado. Kaya nga. May itatanong sana ako sa'yo. Ano yun? Sumama ka sa akin pa uwi sa Bicol. Ha? Ikaw at si Lola Amparo. Gusto kong makilala kayo ng pamilya ko. Arjo, seryoso ka ba? Oo. Pagod na akong makipaglaban. Gusto ko namang mabuhay kasama ka. Iiwan kong baryong to? Hindi mo iniiwan. Magbabakasyon lang naman tayo eh. Matagal mo na rin naman silang ipinaglaban. At si Lola? May lugar para sa kanya sa amin. Ipaparamdam namin na may pamilya rin siya roon. Parang napakabilis ng lahat. Wala naman yun sa tagal o bilis ng pagkakakilala natin. Bakit pa natin patatagalin, Elena, kung alam naman nating mahal natin ang isa't isa? Alam mo, dito sa misyong kong ito, napagtanto kong masyado na palang nasasayang ang buhay ko. Oras na siguro para lumagay na ako sa tahimik. Helena, gusto kong pakasal na rin tayo sa lalong madaling panahon. Ano? Papayag ka bang pakasal sa akin? Arjo, Helena, oo o hindi lang ang sagot. oo na. Sige na nga. Pakakasalan na kita. Talaga? Oo nga sabi, ang kulit eh. Pakakasalan nga kita. Kahit na noon eh, tinawag mo akong Aling Kepwe. Matapos ang gabing yun, unti-unting bumalik ang katahimikan sa baryo. Wala nang naglalaho, wala nang mga bangkay na natatagpuan sa hilog. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakatulog ang mga tao nang walang takot. Ilang linggo pa kaming nanatili roon para masigurong tuluyan ang ligtas ang lugar. Hanggang sa dumating ang araw na kinailangan ko nang bumalik sa kampo. At doon ko rin ipinasa ang aking resignation. Napagtanto kong sapat na ang mga laban na hinarap ko. Panahon na para piliin ko naman ang sarili kong buhay. Sumama si Helena sa akin. Sa ibang bayan kami nagsimulang muli, malayo sa gulo at labanan. Namuhay kami ng tahimik, simple at payapa. Si Lola Amparo pinili niyang manatili sa baryo. Sabi niya doon na raw nakatanim ang puso niya. Dinadalaw-dalaw na lang namin siya noong tuwing may pagkakataon. Hanggang sa isang araw, tahimik na rin siyang nagpahinga. Pero kahit wala na siya, buhay na buhay pa rin ang mga aral niya sa amin. Ngayon, tuwing naaalala ko ang karanasang ito, mas malinaw kong nakikita kung bakit kailangang mangyari ang lahat. Dahil doon ko natagpuan ang babaeng minahal ko. At doon ko rin natutunan kung ano ang ibig sabihin ng tunay na tapang. Maraming salamat, Sitio Pangil, sa pakikinig sa aking kwento. Muli ako po si Arjo at ito ang bahagi ng buhay ko na kailanmay hindi ko malilimutan. Maraming salamat sa iyo, Arjo, sa pagbabahagi ng iyong karanasan tungkol sa mga aswang. Kakaiba nga ang mga bangkilan. Hindi lang sila nakakatakot, kundi mapanlin lang din. Tunay nga, bawat isa sa atin ay may ipinaglalaban. Ito ang mga taong mahal natin. Sila ang inspirasyon natin. At sila rin ang dahilan kung bakit patuloy tayong bumabangon araw-araw. Muli maraming salamat sa iyo, Arjo. At sa inyo namang mga tagapakinig, kung mayroon din kayong mga kakaibang karanasan tungkol sa aswang o kababalaghan na may aral na kapupulutan, maaari niyo itong ibahagi sa amin. Huwag din pong kalimutang mag-subscribe sa aming iba pang mga channel, Sitio Pangil, Kwentong Takip Silim, Aswang Diaries, Aswang Confession, Aswang Radio, at Miss Amy Aswang Love Stories.
Hanggang sa muli, mga mahal naming tagapakinig. Maraming salamat.